Magandang araw sa lahat. Sa nakaraang episode, natapos tayo kung saan biglang sumulpot si Namgang Jetcheon sa harapan ng mga bully na ito. At nang walang kung ano-ano'y, tila ba ginamitan ni Namgang Jetcheon ng kanyang sekretong kapangyarihan ang mga bully na iyon. At dahil doon, parehong natigilan ng mga binatilyong ito na para bang sila'y wala sa kani-kanilang mga sarili pagkatapos ng ginawa sa kanila ni Namgang Jetcheon. Samantala, tinawag siya ni Namgang Dizo at tinanong kung ano ang kanyang ginagawa. Pagkatapos nun, sinabihan niya siya na magmadali at sundan siya. Kaagad, sumagot si Namgang Jetcheon at sinabing, "Parating na po ako, Panginoon ko." Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Namgang Jetcheon sa kanyang Panginoon na subukan ang ilan sa mga iyon. Kaya tinanong siya ni Namgang Dizo kung anong klaseng pills iyon. Sa isang iglap, sumagot si Namgang Jetcheon at sinabing mga lesser martial pill ang mga iyon. Kaya naman nabigla talaga si Namgang Dizo sa narinig. Pagkatapos nun, galit niyang tinanong si Namgang Jetcheon kung saan niya nakuha ang gayong mahahalagang bagay. Ayon kay Namgang Jetcheon, ibinigay ito ng punong monghe ng Shaolin Temple sa angkan bilang regalo. At pagkatapos, binigyan din ni Namgang Jetcheon ng martial pills ang mga babaeng iyon. Gayunpaman, iniisip ni Namgang Dizo kung hindi kaya ninakaw ni Namgang Jetcheon ang mga iyon. Sa hindi inaasahan, biglang nagulantang si Namgang Dizo, dahil ayon sa kanya, kumalat na naman ang kanyang kai. Gayunpaman, sinabi lang niya na hindi yun mahalaga, dahil hindi siya mag-aaral ng martial arts ng maayos. Kaya, sino ang mga pakialam sa mangyayari? Ngunit sa kabilang banda, nakangiti lang si Namgang Jetcheon habang nakatitig kay Namgang Dizo. Sa kasalukuyang panahon, sinabi ni Namgang Jetcheon kay Namgang Dizo na mukhang abala ang lahat dahil bukas na ang annual assessment. Pagkatapos ay, tinanong niya ito kung okay lang ba sa kanyang Panginoon na magpawalang bahala ng ganoon. Sa isang iglap, sinabi sa kanya ni Namgang Dizo na siyempre, ito ay dahil, ayon sa kanya, natapos na niya ang lahat ng kanyang paghahanda. Gaya ng inaasahan sa aking Panginoon, dumating na sa wakas ang oras para sirain ang hayop na angkan ng Namgang na ito. Masayang sinabi ni Namgang Jetcheon. Ngunit kabaliktaran ang nasa isip ni Namgang Dizo dahil ayon sa kanya, ang masisira ay talagang si Namgang Jetcheon. Samantala, ayon kay Namgang Dizo, nakakuha siya ng bagong palayaw habang nagsasanay lamang ng 3 pangunahing pamamaraan ng espada sa loob ng 1 taon. At yun ay ang 3 pangunahing bobo. Dagdag pa niya, ang palayaw niya sa nakaraan niyang buhay ay basura. Subalit sa kasalukuyan ay ipinagmamalaki niya ang bago niyang palayaw dahil ayon sa kanya mukha namang nag-improve. Sa kabilang banda, sinabi ni Namgang Jetcheon na natapos na rin niya ang pag-istratehiya ng plano para walisin ang angkan ng Namgang. Pagkatapos nun, inimbitahan niya si Namgang Dizo na maging sanhi ng pagbagsak ng martial god. At ibagsak ang buong mundo. Gayunpaman, sa isip ni Namgang Dizo, sabihin na ni Namgang Jetcheon ang lahat ng gusto niyang sabihin. Dahil ayon sa kanya, sasadyain niyang matalo sa bawat laban sa araw na iyon. Makalipas ang ilang minuto, ang lahat ay nasa arena na, dahil iyon ay oras na para sa pagtatasa. Gayunpaman, dagdag pa ni Namgang Dizo, hindi mahalaga ang lahat para sa kanya dahil sisirain lang din naman niya ito. Biglang sumigaw ang host at tinawag ang mga trainees. Tapos sinabihan sila na pwede na silang pumasok. Makalipas ang ilang sandali, natigilan si Namgang Dizo sa kanyang nakita, naguguluhan din siya. Pagkatapos niyang makita ang kanyang ama, ang kanyang mga kapatid, at maging ang strategist na si Namgang Ilo. Ayon sa kanya, may hindi tama sa mga nangyayari. Dagdag pa niya, sigurado siya na walang ganoong karaming tao sa nakaraan. Sa kabilang dako, si Namgang Jetcheon ay iwinawagayway ang watawat na may nakaimprentang mukha ni Namgang Dizo habang tinatawag niya ito na kanyang Panginoon. Para sa revolusyon ng Namgang Noble Clan, ang liwanag ng Namgang Clan, ang pag-asa at pangarap ng Namgang Clan, ang pinakamalakas na martial artist, Namgang Dizo. Sambit ni Namgang Jetcheon habang chini-cheer up niya ang kanyang Panginoon. At dahil doon, talagang nahiya si Namgang Dizo sa sandaling ito. Sa kabilang panig, inutusan ng host ang lahat na tumahimik.
Pagkatapos nito, inihayag niya na ang taunang pagtatasa ay susuriin ng mga nagsasanay sa walang anuman kundi ang kanilang mga kasanayan at hindi isasaalang-alang ang anumang iba pang panlabas na impluensya. Bilang karagdagan sa host, kung wala sa kanila ang may kakayahan na sapat, walang makakapasa sa pagtatasa. Sa kabilang banda, kung lahat naman sila ay may sapat na kasanayan, lahat ng naroon ay papasa. Alinsunod sa host, may kabuuang dalawang paraan ng pagsusuri. Una, ang nominating score. Maaari silang direktang mag-nominate ng isang tao doon at magsagawa ng laban. Kung mamumukod-tangi sila, makakapasok sila sa martial core sa gusto nilang puntahan, gayunpaman. Magkakaroon lang sila ng isang pagkakataon sa pakikipaglaban. Kung mabaigo man sila, dapat na lang nilang ihanda ang kanilang mga sarili para sa susunod na taon. Pangalawa, ang isa ay maaaring umakyat sa arena at magsagawa ng kabuuang 5 laban. Ang evaluation ay hindi maaapektuhan ng resulta at matatapos kapag nakumpleto ang 5 laban. Gayunpaman, magkakaroon sila ng mas maraming pagkakataon upang ipakita ang kanilang mga kasanayan kumpara sa nominating score, ngunit may pagkakataon na ma-assign sila sa isang core na hindi nila gusto. Kaya sinabi sa kanila ng host na dapat silang mag-ingat sa pagpili. Kasunod nito, sinabi sa kanila ng host na ito na dahil natapos na ang lahat ng paliwanag, magsisimula na sila sa taunang pagtatasa o annual assessment. Sa hindi inaasahan, ang taong ito ay humiling ng isang laban. Laban sa Vice Captain ng Clear Sky Sword Troop na si Namgang Chiyol. Kaya't nasiyahan si Namgang Chiyol sa kanyang narinig. Sa isang iglap, tumalon si Namgang Chiyol papunta sa arena. Pagkatapos nito, tinanong ni Namgang Chiyol ang binata kung ano ang pangalan niya dahil ayon sa kanya, parang pamilyar sa kanya ang mukha nito. Kaagad, ipinakilala ng binatang ito ang kanyang sarili bilang si Namgang Wan. Sa kabaligtaran, nagulat si Namgang Dizo matapos niyang marinig ang pangalan ni Namgang Wan. Dahil ayon sa kanya, si Namgang Wan ang Sword Master ng Clear Sky Sword Troop. Higit pa rito, bago nabuhay muli si Namgang Dizo, si Namgang Wan ay kilala bilang 100 taong mamamatay tao o 100-man slayer dahil sa pagpatay sa 100 mga kaaway sa isang larangan ng digmaan. Samantala, tinanong ni Namgang Chiyol si Namgang Wan kung hindi ba't siya ay nabigo sa loob ng 5 segundo lamang noong nenominado din niya siya nung nakaraang taon. Higit pa rito, sinabi ni Namgang Chiyol na gusto niya ang kanyang lakas ng loob. Kasunod nito, sinabi ni Namgang Chiyol na itatalaga niya si Namgang Wan sa Clear Sky Sword Troop kung kaya niyang tumagal ng 10 segundo sa laban na iyon. Ah, seryoso ka ba? Masayang sinabi ni Namgang Wan. Kaya sinabi ni Namgang Chiyol na oo, subalit sinabi din niya sa kanya na huwag niyang isiping magiging madali iyon. Dahil ayon sa kanya, ang 10 segundo na kasama siya ay parang napakahabang panahon na. Sa kabutihang palad para kay Namgang Wan, nagawa niyang harangan ang pag-atake ni Namgang Chiyol. Kaya sinabi ni Namgang Chiyol kay Namgang Wan na hindi masyadong masama ang mga basic niya. Sa kabaligtaran, ang taong ito na nasa kanan ay talagang namangha kay Namgang Wan dahil tinitiis niya ang mga tira ng Vice Captain. Gayunpaman, tahimik lang si Namgang Dizo sa puntong ito. Bigla-bigla, naghahanda na naman si Namgang Chiyol para salakayin muli si Namgang Wan. Habang tinatanong niya siya kung bakit hindi niya subukang tiisin iyon. Sa isang iglap, itinaas ni Namgang Wan ang kanyang espada. Gayunpaman, ang lalaking ito sa kanan ay hindi makapaniwala na itinaas ni Namgang Wan ang kanyang espada sa sitwasyong iyon. Alinsunod sa lalaking ito sa asul, si Namgang Wan ay nabigo muli. Pero laking gulat ni Namgang Dizo dahil ayon sa kanya, itinapon ni Namgang Wan ang 7 pamamaraan na gumat ang prinsipyo ng bilis at pagsupil na hindi angkop para sa sentralisadong espada, at lumikha ng bago, kumpletong anyo ng diskarteng bakal na espada. Sa pamamagitan ng paggamit ng natitirang 3 pamamaraan. Ngunit sa kasamaang palad, nabali ang kanyang espada. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Namgang Chiyol na nakapasa siya. Kaya naman, agad na nagpasalamat si Namgang Wan sa kanya, at sinabi sa kanya na ibibigay niya ang lahat. Gayunpaman, ayon kay Namgang Chiyol, kung si Namgang Wan ay papakintibing mabuti, siya ay maaaring maging pinaka-nangingibabaw na eskrimador sa mundo. Sa kabilang banda,
Ang taong ito na nakaasul ay lubusang namangha at hindi siya makapaniwala sa talento ni Namgang Wan. Alinsunod sa lalaking nakadilaw, sinabi niya sa kanyang kasamahan na kailangang maging kakampi nila siya. Sa kabilang panig, tinanong ng lalaking nasa kanan ng kanyang kasamahan kung ano ang dapat nilang gawin kung magsimula siyang ganoon. Higit pa rito, sinabi rin niya na sila ay wala ng pag-asa. Samantala, ayon kay Namgang Dizo, hindi kapanipaniwala si Namgang Wan ngunit nagtataka siya. Kung kinakailangan ba na hamarang sa pamamagitan ng paggamit ng ganoong kalaking lakas. Dagdag pa niya, kung ibinabalang ni Namgang Wan ang kanyang espada ng ganoon, ngunit hindi niya natapos ang kanyang sinabi. Pagkatapos ay sinabi niya na sa tingin niya ay kaya niyang gawin ang isang laban ng ganoong kalibre. Makalipas ang ilang sandali, sinabi ng host na ito na maaari nang pumunta ang susunod na sasabak. Subalit tila parang walang interesado. Kaya sinabi na lang ng host na kung walang magboboluntaryo, pipili na lang siya ng random. Sa hindi inaasahan, nagtaas ng kamay si Namgang Dizo, at sinabi na magboboluntaryo siya. Sa kabilang banda, tuwang-tuwa si Namgang Jetchian habang sinasabi na sa wakas ay umaangat na ang kanyang Panginoon. Kaya sinabihan ni Namgang Jetchian si Namgang Dizo na ipakita ang kanyang mga galing at talento sa mga tao ng angkan. Ngunit tulad ng inaasahan, hinahayaan lang ni Namgang Dizo. Natalunin siya ng kanang kalaban. Shucks, natalo na naman ako. Wika pa ni Namgang Dizo. Bilang resulta, galit na tinanong siya ni Namgang Jetchian kung ano ang ginagawa niya. Gayunpaman, tinanong din siya ni Namgang Dizo kung bakit. Hindi na lang niya turuan siya ng literatura sa halip. Dagdag pa niya, hindi niya akalain na hindi bagay sa kanya ang martial arts. Kaya nalungkot talaga si Namgang Jetchian habang tinatanong siya kung paano niya nasabi iyon. Naku, parang mayroong napakaraming mahuhusay na tao sa aming angkan. Napakaliwanag ng kinabukasan ng ating marangal na angkan. Masayang sinabi ni Namgang Dizo. Samantala, walang imik si Patriarch Han Chol sa sandaling ito. Sa kabaligtaran, ayon sa lalaking ito na nakasuot ng kulay kayumanggi, nabalitaan niya na ang pinakabatang master ay basura. Kaya nagtanong itong lalaking suot ng kulay ube kung hindi ba't tinawag nila siyang tatlong pangunahing bobo. Bilang resulta, nagalit si Namgang Jetchian at sinabing, anong basurang? Bulok ang piyang sa sasabi mo. Dagdag pa ni Namgang Jetchian, sinabi niya sa kanila na kung ayaw nilang magmukhang walang pinag-aralan, hindi sila dapat mag-flap ng gilajad. Higit pa rito, tinanong niya sila kung bakit napakalakas ng loob nilang magsalita ng ganoon habang nadoon ang presensya ni Namgang Dizo. Gayunpaman, habang si Namgang Jetchian ay nakikipagtalo, naisip ni Namgang Dizo na ang kanyang pag-arte ay kahanga-hanga. Higit pa rito, sa sandaling iyon, kailangan lamang niya na masipa palabas ng arena. Sa kabilang dako, biglang sinabi ni Patriarch Hang Chol na medyo boring. Kaya ang lahat ng mga kalalakihan na ito ay natigilan sa puntong ito. Bukod dito, tinanong ni Patriarch Han Chol ang lahat kung hindi ba sila sumasang-ayon. Agad-agad, ang mga lalaking ito ay sumang-ayon sa patriarko at sinabing ito ay napaka-boring. Gayunpaman, talagang nabigla rin si Namgang Dizo sa sandaling ito. Samantala, ayon kay Patriarch Han Chol, ang mga kabataan sa panahong iyon ay napakawalang kasanayan, at hindi nakakatuwang panuurin. Maliban doon, tinanong sila ng patriarko kung paano nila matatawag ang kanilang sarili bilang pinakamalakas na angkan tulad niyan. Kaya ang lahat ng mga kalalakihan ay nakatulala na lamang. Ngunit ang nakakagulat, nagsalita si Namgang Jetchian at masayang sinabi sa Patriarch na tama siya. Dagdag pa niya, kaya naman gusto niyang mag-propose ng idea. Gayunpaman, naguguluhan si Namgang Dizo sa ginagawa ng lokong yun. Sa kabilang panig, sumagot si Patriarch Han Chol at tinanong si Namgang Jetchian kung ano ang maaaring ideya niya. Kaagad, sinabi ni Namgang Jetchian na gusto niyang humiling ng tunggalian sa pagitan ng mga direktang inapo doon. Kaya ang mga kapatid ni Namgang Dizo, at maging si Patriarch Han Chol ay natigilan sa sinabi ni Namgang Jetchian. Nagulat din si Namgang Dizo dahil ayon sa kanya, iyon na naman ang sisira sa kanyang dantian. Sa hindi inaasahan, biglang tinanong ni Patriarch Han Chol ang kanyang anak na si Namgang So kung gusto niya bang makipaglaban sa kanyang bunsong kapatid. Agad-agad, tinanong naman ni Namgang So ang kanyang ama kung siya ba ay seryoso.
Ngunit sinabi sa kanya ni Patriarch Hanchol na maaari siyang tumanggi kung ayaw niya. Pagkatapos nito, tinanong ni Patriarch Hanchol kung gusto ni Namgangjung na makipag-spar laban sa kanyang bunsong kapatid. Ngunit bigla-bigla, ay tumalon si Namgangso, at sinabi sa kanyang ama na gagawin niya ito. Dagdag pa niya, walang dahilan para ipaubaya ito sa kanyang nakakatandang kapatid. Ganoon ang mangyayari, Dizo. Sambit ng patriarka. Gayunpaman, tinanong ni Namgang Dizo kung pwede bang hindi niya gawin iyon. Kaya sinabi sa kanya ng kanyang ama na kung ayaw niya, ay maaari siyang sumuko na lang. Ngunit ayon sa patriarko, pagkatapos ay kailangan ni Namgang Desong isuko ang kanyang isang braso at ang lahat ng kanyang autoridad. Kaya naman nagulantang si Namgang Dizo sa ginawang kondisyon ng kanyang ama. Kasunod nito, sinabi ni Patriarch Hanchol kay Namgangso na huwag gamitin ang kanyang kay at isaalang-alang ang pagkakaiba ng kanilang mga kasanayan. Sa isang iglap, pumayag si Namgangso sa kanyang ama. Samantala, talagang na-stress si Namgang Dizo sa sandaling ito. Nagtataka rin siya kung bakit napakalayo ng mga pangyayaring iyon. Dagdag pa niya, ang lahat ng iyon ang dahil sa bobong baliw at bastardo na iyon. Gayunpaman, tinanong ni Namgang Jetchian si Namgang Dizo kung tama ba siya sa ginawa niya. Higit pa rito, sinabi rin niya sa kanya na siya ang nag-set up ng entablado para sa kanya, kaya dapat lamang na mag-enjoy ng husto si Namgang Dizo. Subalit, sa isip ni Namgang Jetchian, alam na niya ang lahat. Dagdag pa niya, ang ibinigay niya kay Namgang Dizo noong araw na iyon ay hindi ang lesser martial pill, kundi ito ang greater martial pill, na magbibigay sa kanya ng mga dekadang halaga ng kaysa isang pill lamang. Sa kabila nito, walang pagkakataon para sa kanyang katawan. Isang tao lang ang kilala ni Namgang Jetchian na ganoon. At iyon ay ang patriarch ng kanilang angkan at ang lalaking may makalangit na martial body, ang Panginoong Namgang Hanchol. Gayunpaman, sinabi ni Namgang Jetchian kay Namgang Dizo na ipapakita niya sa kanya ang kanyang tunay na halaga sa araw na iyon. Sa sandaling ito, sinabi ni Namgang So kay Namgang Dizo na hindi lang iyon ang unang beses na nag-cross sila ng espada, ngunit iyon ang unang pagkakataon na makapag-usap sila. Oo, kuya, sambit ni Namgang Dizo. Ngunit sa isip niya, umaasa siyang matatapos ito sa isang atake lamang. Nang walang kung ano-ano'y, lumapit si Namgang So para salakayin ang kanyang bunsong kapatid at sinabing hindi siya magpipigil. Kaya naman natigilan si Namgang Dizo sa puntong ito. Bilang resulta ng pag-atake ni Namgang So, isang malaking pagsabog ang naganap sa arena. Sa kabutihang palad, naiwasan ni Namgang Dizo ang pag-ataking iyon. Kaya sinabi ni Namgang So sa kanyang kapatid na siya ay kumikilos ng hindi magandang tingnan. Gayunpaman, sa isip ni Namgang Dizo, kung hindi niya naiwasan iyon, ay siguradong patay na siya. Samantala, ayon kay Namgang So, masasabi niya na sa mga tunggalian ni Namgang Dizo sa araw na iyon na hindi siya gaanong interesado sa martial arts. Kaya't natuwa si Namgang Dizo at sinabi niya sa kanyang kapatid na tama ang kanyang nakita. Kasunod nito, sinabi sa kanya ni Namgang Dizo na sasabihin na lang nila na ang resulta ng tunggaliang iyon ay talo siya. Ngunit sinabi sa kanya ni Namgang So na ang araw na iyon ay maaaring ang huling pagkakataong mag-cruise sila ng espada. Kaya't umaasa siya na si Namgang Dizo ay hindi magiging pangit tingnan sa kanyang huling mga alaala sa kanya. Pagkatapos nun, nagsimula na namang umatake si Namgang So. Kaya't natigilan si Namgang Dizo sa puntong ito dahil ayon sa kanya, hindi niya maiiwasan ang isang iyon. Gayunpaman, sa isip niya, lalabanan niya ang mga diskarte ni Namgang So ng ilang beses. At sasadyaing gumawa ng mas mahinang tama sa eksaktong oras. Bigla-bigla, ginamit ni Namgang Dizo ang tatlong pangunahing pamamaraan ng espada, Heaven Form Technique, at dahil doon, sa kabutihang palad ay napigilan niya ang pag-atake ni Namgang So, gayunpaman. Ayon kay Namgang Dizo, ito ay masyadong mabigat. Dagdag pa niya, para siyang idinidiin pababa ng malaking bato. Subalit ayon sa kanya, hindi ito isang bagay na hindi niya kayang i-handle. Dahil dyan, nagawa ni Namgang Dizo na madaig ang kanyang kuya sa puntong ito. Kaya naman nabigla ang lahat sa kanilang nasaksihan. Bilang karagdagan, tuwang-tuwa din si Namgang Jetchian sa kinalalabasan. Samantala, tinanong ni Namgang So si Namgang Dizo tungkol sa kung ano ang ginawa niya. Agad-agad,
Sumagot si Namgang Dizo at sinabihan niya siya na hinarangan lang niya. Sa kabilang dako, ang lalaking ito sa kanan ay hindi makapaniwala na ang pinakabatang master ay pinatigil ang pag-atake ng ikatlong young master. Alinsunod sa lalaking ito sa kaliwa, tinanong niya sila kung posible ba iyon. Dahil ayon sa kanya, ang sword technique ng ikatlong young master ay maaaring makaputol ng isang tao kahit na hinarangan nila ito, at kung hindi nila ito haharangan, hihiwain lang sila nito habang sinusubukan nilang umiwas. Gayunpaman, hinarang ito ng pinakabatang master gamit lamang ang tatlong pangunahing pamamaraan ng espada. Samantala, si Namgang Dizo ay nagmumuni-muni tungkol sa kung ano ang mali sa lahat dahil ayon sa kanya, ang ginawa niya ay ang pagharang lamang nito. Bigla-bigla, sinabi ni Namgang So na kung hindi iyon aksidente, sinabihan niya siya na ipakita itong muli sa kanya. Kaya habang umiiwas si Namgang Dizo sa kanyang mga pag-atake, sinabi niya sa kanya na wala siyang ginawa. Bukod dito, tinanong niya ang kanyang kuya kung ano ang gusto niyang ipakita sa kanya. Samantala, ang mga taong ito ay nagulat lahat sa ipinapakita ni Namgang Dizo, gayunpaman. Sa isip ni Namgang Dizo, inuulit ni Namgang So ang pababang pag-atake. Kaya sa kasong iyon, sasalakayin niya siya mula sa gitna ng katawan sa hindi inaasahan. Ginamit bigla ni Namgang Dizo ang 3 basic sword technique, human form. At kamangha-mangha, nagawa niyang tamaan ang kanyang kapatid sa siko, wrist, at bukong-bukong. Sa sandaling ito, ayon kay Namgang So, hindi niya maibigay ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang pag-atake. Dagdag pa niya, parang alam ni Namgang Dizo ang mga pivot point kung saan kailangang ilagay ang lakas, kaya hinarangan niya ang kanyang espada sa pamamagitan ng pagpigil sa kanya. Gayunpaman, alinsunod kay Namgang So, walang paraan na ang isang mas mababang kasanayang martial artist ay maaaring makakita sa pamamagitan ng mga diskarte ng isang eksperto. Ngunit kamangha-mangha, nagawa pa rin ni Namgang Dizo. Naiwasan ang pag-atake ni Namgang So. Sa pagkakataong ito, iniisip ni Namgang So na haharangan ulit ni Namgang Dizo ang isang iyon. Ngunit sa hindi inaasahan, biglang ngumiti si Namgang Dizo. Kaya naman natigilan si Namgang So. Pagkatapos na sinadyang bitawan ni Namgang Dizo ang kanyang espada. Ilang sandali pa, sinabi ni Namgang Dizo na natalo siya. Sa kabilang banda, naguluhan si Namgang Jechian kung ano iyon. Alinsunod sa lalaking ito na naka-purple, syempre, iyon ang naging resulta. Bukod dito, itong lalaking nakapula ay nagsabi na ang pinakabatang master ay nagtagal lamang dahil ang ikatlong young master ay hindi gumagamit ng Kai. Hahaha, sa tingin ko ay hindi ako nababagay sa martial arts. Wika ni Namgang Dizo. Pagkatapos nun, sinabi niya sa kanila na hayaan na lang siyang umalis sa martial realm at hayaan siyang mamuhay na parang isang normal na tao. Ngunit sa hindi inaasahan, pinigilan siya ni Namgang So. Kasunod nito, sinabi niya sa kanya na ang lakas ng loob niyang subukang makawala sa kanya sa pamamagitan ng pagiging isang tusong weasel. Higit pa rito, tinanong ni Namgang So ang kanyang kapatid kung sa palagay niya ay hindi niya napansin iyon. Kaya sa isip ni Namgang Dizo, siya ay nagmamakaawa na palayain na lang siya. Maliban dito, iniisip din niya kung masisiyahan lang ba si Namgang So kung masisira niya ang dantian ni Namgang Dizo. Sa hindi inaasahan, hinarap ni Namgang So ang Patriarch at sinabing gusto niyang humiling sa Patriarch. Pagkatapos ay sinabihan niya ang Patriarch na hayaan siyang magkaroon muli ng tunggalian sa kanyang bunsong kapatid gamit ang mga tunay na espada. Kaya si Patriarch Hanchol ay biglang ngumiti at sinabing, iyon ang hinihiling niya, Dizo. Subalit sinabi ni Namgang Dizo na natalo siya. Pagkatapos ay sinabi din niya na hindi niya alam kung mayroon pa ba siyang lakas para makabuhat man lang ng espada. Sa kabilang banda, sumang-ayon ang matandang ito na nasa gitna na natalo na ang bunsong master. Alinsunod sa lalaking nakagrin, hindi niya sukat akalain na mababago ng isa pang tunggalian ng katotohanang mananalo ang ikatlong young master. Sa kabilang banda, tahimik lang sina Namgang De at Namgang Jung sa sandaling ito. Samantala, tinanong ni Namgang So si Namgang Dizo kung sa tingin niya ba ay matutuwa siya sa maling tagumpay na iyon, pagkatapos nito. Inutusan niya ang kanyang kapatid na itaas ang kanyang espada, at sinabi niya sa kanya na kung ipagpapatuloy ni Namgang Dizo ang kanyang pagmamatigas, hindi na niya siya kikilalanan pang nakababatang kapatid kundi ang kanyang mortal na kaaway. Dagdag pa niya,
Ni minsan ay hindi niya hinayaang umalis ang isang taong itinuturing niyang kalaban. Kaya't si Namgang Dizo ay naguguluhan sa sandaling ito. Nagtataka rin siya kung bakit niya ginagawa iyon samantalang sinabi na niya na natalo siya. Sa kabilang panig, sinabi ng lalaking ito na may nakita siyang malansa. Alinsunod kay Namgang De, hindi niya maisip na magiging masama kung gagawin nila ng maayos ang mga bagay. Gayunpaman, nag-iisip si Namgang Dizo kung matutuwa ba sila kung mawalan siya ng braso or ng kahit anong parte ng kanyang katawan. Bigla-bigla, sinabi ni Patriarch Hanchol na mas mabuti kung wala silang mga loose ends. Kaya sinabi niya na papayagan niya ang isa pang laban pagkatapos nito. Sinabi ni Patriarch Hanchol kay Namgang Dizo na kung gusto niyang huminto, kailangan lang niyang iwan ang isang braso gaya ng sinabi niya kanina. Gayunpaman, dahil sa pagkakaiba ng mga kasanayan, hihigpitan ni Patriarch Hanchol ang tunggalian. Maaari lamang nilang hatawin ang kanilang mga espada ng isang beses. Pagkatapos nun, tinanong ni Patriarch Hanchol si Namgang So tungkol sa kung ano ang kanyang gagawin sa mga tuntunin ng Kai. Kaya sumagot si Namgang So at sinabing 30% lang ang kailangan niya. Gayunpaman, nagtanong din si Namgang Dizo tungkol sa kanyang opinyon. Kaagad, tinanong siya ni Patriarch Hanchol kung ipagpapatuloy ba niya ang paggamit ng kahoy na espada. Dagdag pa ng patriarka, hindi niya siya pipigilan kung ipipilit niya. Kaya ayon kay Namgang Dizo, ang Letcheng clan na iyon ay mga martial arts fanatics. Sa puntong ito, sinabi ni Namgang So sa kanyang kapatid na kung susubukan niyang muli ang isang bagay na palihim, puputulan niya ang kanyang magkabilang braso. Samantala, ayon kay Namgang Dizo, ang mga espada ng kanyang kapatid ay sumasalamin sa kahit na 30% lamang ng kanyang Kai. Dagdag pa niya, ang kanyang kapatid ay isa ng first-rate martial artist. Kaya wala siyang paraan upang matalo siya. Gayunpaman, sinabi ni Namgang Dizo, na ayaw niyang mamuhay bilang isang lumpo na may isang kamay. Kaya sinabi niya sa sarili na mag-focus na lang dahil ayon sa kanya, isang teknik lang ang kailangan niyang harangin. Sa kabilang banda, ang mga madla ay nagsimula ng humiyaw. Sa oras na ito, nakafocus na si Namgang Dizo. Ngunit napaisip siya kung kailan naging ganoon kaganda ang focus niya. Wala man lang siyang makita o marinig maliban sa kanyang kuya. Sisimulan ko na Dizo, wika ni Namgang So. Bigla-bigla, sinimulan siyang atakehin ni Namgang So sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang destructive iron strike technique. Kaya naman natigilan si Namgang Dizo sa puntong ito. Gayunpaman, ayon sa kanya, ang espada ni Namgang So ay hindi ganoon kabilas, ngunit wala siyang lugar para umiwas. Kaya't sinabi ni Namgang Dizo na kailangang may magawa siya kung gusto niyang panatilihin ang kanyang mga braso. Sa isang iglap, ginamit ni Namgang Dizo ang kanyang 3 basic sword technique, Earth Form. So nakikita mo, wika pa ni Namgang So. Ngunit ang nakakagulat, lumapit si Namgang So para muling magsagawa ng panibagong pag-atake habang tinatanong niya ang kanyang kapatid kung sa tingin niya ba ay 2 beses siyang mahuhulog sa parehong hakbang. Samantala, naguguluhan si Namgang Dizo kung ano ang dapat niyang gawin dahil ayon sa kanya, iyon lang ang alam niyang gawin. Ngunit sa hindi inaasahan, biglang ginamit ni Namgang Dizo ang 3 pangunahing pamamaraan ng espada. At sa isip niya, kahit na ang kanyang nakakatandang kapatid ay hindi dapat makaiwas sa himpapawid. Walang pagkakataon, galit na sabi ni Namgang So, gayunpaman. Bigla siyang natigilan, nang hindi niya makita si Namgang Dizo. Kaya napatanong siya kung pwede ba. Ngunit hindi man lang, siya natapos sa pagsasalita ng biglang. Ginamit ni Namgang Dizo ang kanyang anyo ng langit, anyo ng lupa, anyo ng tao, Sword Emperor's Ultimate Technique. Kaya't natigilan si Namgang So matapos niyang malaman na ang 3 pangunahing pamamaraan ng espada mula kanina ay isang pagkukunwari lamang para doon. Sige, babanggain ko na. Sambati ni Namgang So. Kasunod nito, bigla niyang ginamit ang kanyang destructive iron strike technique at bilang resulta, isang napakalaking pagsabog muli ang naganap sa lugar na iyon dulot ng banggaan ng parehong malalakas na mandirigma. Lagyan mo ng kaunti pang lakas. Malapit ka na dyan, wikay ni Namgang Jetchian. Gayunpaman, nanginginig si Namgang Dizo sa puntong ito dahil ayon sa kanya, napakalakas nito. Ngunit sinabi niya na nawala ang kanyang dantian sa kanyang nakaraang buhay, at ngayon ay mawawalan naman siya ng braso.
Kaya't sinabi niya, na hinding-hindi niya hahayaan na mangyari ulit iyon. Sa kabilang banda, ang mga tao sa arena ay nagulantang lahat sa kanilang nasaksihan, maging ang patriarka ay natigilan matapos niyang makita ang laban ng kanyang mga anak. Gayunpaman, natutuwa si Namgang Jetcheon sa kanyang nasasaksihan. Bukod dito, nabigla rin talaga si Dr. Lee Han at hindi man lang siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ayon sa kanya, ang barko ni Namgang Dizo ay maaaring isang malawak na lupain, ngunit ito ay isang tuyo na kaparangan dahil sa kanyang gusot na mga meridian. Ngayon, salamat sa matamis na ulan sa anyo ng tatlong pangunahing pamamaraan ng espada. Nagsisimula ng sumibol ang malawak na lupaing iyon. Balik sa laban, galit na sinabi ni Namgang Dizo na puputulan na niya ito. Ngunit sa hindi inaasahan, si Namgang Dizo ang nataman. At dahil doon, direkta siyang bumagsak sa lupa. Sa isang iglap, inanunsyo ng host na ito, na si Namgang So ang nanalo. Sa kabilang banda, nagmamadali ang mga lalaking ito, patungo kay Namgang Dizo. Ayon sa kanila, malalim ang pinsala na natamo niya. Kaya kailangan nilang magsagawa kaagad ng acupuncture. Sa kabaligtaran, ayon kay Dr. Lee Han, kakaiba iyon dahil karaniwang hindi tumatayo si Namgang Jetcheon ng matagal sa personalidad niyang iyon. Dagdag pa ni Dr. Lee Han, si Namgang Jetcheon ay talagang kakaibang tao. Gayunpaman, sinabi ng taong ito sa banal na doktor na ang pinakabatang master ay nasa isang mapanganib na kalagayan. Kaya't sinabi niya sa kanya na isasama niya siya sa pinakabatang master. Samantala, ang mga taong ito ay nakatitig pa rin sa arena. Nang hindi inaasahan, biglang pinutol ni Namgang So ang kanyang espada gamit ang kanyang kamay. Kaya laking gulat ng mga taong ito sa ginawa niya. Ayon kay Namgang So, hindi siya gumamit ang 30% kundi 50% ng kanyang kay dahil sa hindi inaasahang panghuling pag-atake ni Namgang Dizo. Dagdag pa niya, siya ang dapat na nagdurugo sa sandaling iyon at hindi si Namgang Dizo. Pagkatapos nun, ay sinabi ni Namgang So na ang laban na yun ay ang kanyang pagkatalo. Hanggang dito na lang sa ngayon, maraming salamat sa panunood. Sana ay nag-enjoy ka sa panunood. Kung nais mong magkaroon ng isa pang bahagi ng recap na ito, huwag kalimutan i-like ang videong ito at huwag ding kalimutan na magkomento, mag-share, at mag-subscribe sa aking channel para sa marami pang content tulad nito. Hanggang sa susunod.